ADX 160. Yan, naka-V-Lane 5, GP2. Wala yung panel niya kasi pinaayos kasi nabasa, sira. Pero maandar naman siya. Kaya maganda dito sa dyno, meron kahit wala yung panel niya, meron pa rin tayong RPM tsaka AFR, tapos yung wheel speed. Ito yung lagi nating problema, no? Kasi pag sa website sabi 13 horsepower, pero tignan natin kung ano talaga yung power pag sa dyno. Kasi iba yung minsan yung nilalagay dito ng mga manufacturer, pinapataas yung horsepower, pero pagdating sa wheel horsepower, iba na pala. Kaya iba nagtataka, bakit mas bumaba yung horsepower? Sabi sa website 13. So ayun, tignan natin kasi yung talaga mas original or mas tawag dito, mas nagagamit na horsepower yung nandito sa nakukuha sa gulong. Kasi pag yung sa makina papunta dun sa belt, sa mga gear, sa weight pa ng motor, weight ng rider, nababawasan na po yung nakalagay na specification. So since naka-pipe na to, hopefully meron din siyang at least sana mas mataas konti, kahit 0.5 or something. Pero tignan natin yung dyno yung magsasabi ng totoo. Okay, kunin natin yung horsepower. Okay. So ito yung initial base natin, 10.6. Okay. So layo. Pero ito yung AFR nya. Ito yung target AFR natin. Masyadong lean para sa naka-pipe. Okay. So pakita ko paano yung tignan natin yung AFR nya. Dapat at least nasa 13 pababa. Okay, so kaya pa natin i-improve yan. So, paano ba yung pagkuha ng horsepower? Ayan, kahit ulit-ulitin natin kung ano yung lumalabas sa reading, yan na talaga yung actual na horsepower. So ulitin ko ulit bakit nababawasan, kasi nga sa factor ng bigat ng gulong, yung sa gearing, sa pulley, sa bigat ng motor, sa bigat ng rider, yan. So minsan pinapataas lang kasi ng manufacturer para medyo mas mabenta, pero yan talaga. Okay, so wag na naman kayong mag-comment dyan na bakit ang baba. Yan na talaga yung reading niya. Wheel horsepower, i-search nyo, Google nyo. Crank horsepower versus wheel horsepower, okay?
So ayan, tignan natin after tuning kung ano yung mangyayari dyan. Final natin 11.24, parang half. 50%, 50.15 horsepower. Pero okay din, wag naman kayo masyadong mag-expect sa slip-on pipe lang, naka-stock elbow siya. Tapos yun lang, stock CVT. Yan. Okay. At least yung air fuel niya mas okay siya. Mas safe, magpiga-piga. Yun. Yung torque, dadagdagan din. Parang same lang ng... Okay. So, yun. Ano bang pwedeng i-improve dito? CVT, parehas yata yung pang click 150. Mga pang ADT 150. Tapos, kung mas malaki yung elbow ng pipe, kahit hindi kayo magkantas ng makina, hindi kayo magbukas ng makina, may bubuga pa to. And thank you for watching, guys. Yung mga may ADX dyan na gusto pa ng magpatono, PM lang kayo sa Facebook page natin.